si Bato de la Rosa, na ngayon ay senador na, pero siya po yung nag-implement nung siya po yung PNP chief nitong madugong drug war na ito. Ayaw niya sumipot niya sa pagdinig ninyo, claiming parliamentary courtesy, interparliamentary courtesy. Ang balak na initially, siya mismo mag-imbestiga nitong drug war motu proprio. Ano po bang tingin niyo rin sa una niyang hakbang na yan? Siya na raw mag-initiate ng investigation. You cannot be the judge and then the jury all at the same time, no? Ibig sabihin, mahirap naman siguro imbestigahan mo yung sarili mo, no? But out of delicadeza maybe, no? Dapat mag-inhibit. Let somebody else conduct the investigation. Siguro doon sa ibang aspeto nung sinasabing war on drugs na gusto nilang imbestigahan, pwede, no, na siya ang mamuno bilang chairman ng Dangerous Drugs Committee and Public Order sa Senado. Kasi nga, yung kanyang experience, yung kanyang expertise dyan sa pagiging pulis, dapat magamit niya dyan sa pag-iimbestiga. Pero kung iimbestigahan mo yung sarili mo, siguro out of delicadeza, baka maaaring ipa-handle mo na lang muna sa iba yan. In this case, ang usapan yata sa Senado ay si Senator Coco Pimentel ang mag-handle nung investigation na yan. Oo, kasi unang niyang gusto sana, motu proprio yung committee niya mismo ay mag-iimbestiga during recess. Pero nakalimutan yata ng buting senador na hindi pa niya pwedeng gawin yon during recess at dapat ang gumawa ng Blue Ribbon. So napagkasunduan, Blue Ribbon, pero ang mamumuno si Senator Coco Pimentel. Pero eto kasi go ahead. Sige ang pagkakalam ko kasi, Christian, I think meron silang final yata na resolution, no? Si Bongo. Kasi yung resolution will not be taken up unless, no, the Congress is in session, the Senate is in session. So hindi, kasi damadaan yan sa mga reading, i-refer mo sa first reading yan, i-refer sa Committee on Rules, pag-uusapan, kung kailangan kailangan i-hear, kung if it's just an expression or sentiment of the Senate, pwede nang aprobahan yan sa plenaryo. So, naka-break. Kaya siguro, kaya sila nag-decide na mag-motu proprio. And considering this is a motu proprio, under the rules, it's only the Committee on Senate Blue Ribbon ang pwede mag-conduct ng investigation. Eto, meron ba kayong concern? Kasi sa ordinary observer, no, mukhang iginigiit lang ito ni Bato para protektahan yung sarili niya kasi ayaw niyo magpakita sa hearing ninyo, di ba? Pero alam niyo naman, co-equal branches kayo, pareho naman kayong, you're part of the same Congress. Pero hindi ba kayo concerned na baka gamitin naman ang kapangyarihan ng Senate hearing para isuppress yung mga lumabas na dyan sa Quadcom? O kaya gipitin yung mga tumistigo na dyan sa inyo? Kasi technically, they can do that. Hindi po ba? Yeah, of course they can do that. No? Pwede lang interrogate yung mga witnesses na na-interrogate namin. They can scrutinize the testimony and the affidavit. They can do that. Pero pag nagbago ang testimonya ng tao na nag-witness na dito sa mababang kapulungan sa Quadcom, it's not to the disadvantage of the Quadcom, kundi dun sa taong nagbigay ng kanyang sinumpaang salaysay. So I don't know anong magiging resulta kapag nagkaganon on the context of the Quadcom recommending the filing of a case against these people, no? Hindi ko rin alam kung ano yung magiging committee report, halimbawa, no, ng Senate, kung ang kanilang babasihan ay yung aming transcripts or yung aming mga affidavits mula sa aming mga witnesses, malamang hindi pwedeng maging malayo ang kanilang committee report sa aming committee report. Opo. Maaring may diferensya, pero hindi maaring lumayo o magkalayo ang aming rekomendasyon. At saka, Kong, medyo sa prangkang usapan lang, no? Siguro, kunwari, tayong dalawa na nag-uusap dito. Magbobolahan pa ba tayo? Alam naman natin kung bakit nag-iimbestiga yung mga senador ngayon. Dahil marami lumabas sa Quadcom at naiipit yung dalawang senador. O kaya in-accommodate. Hindi po ba? Para naman tayo naglolokohan pag sinabi natin they just want to find out the truth. Because if that were the case, they should have done this long before. Hindi po ba? Well, I think the phrase
finding out the truth is the most convenient explanation, di ba? Para maitago kung ano man yung ibang motibo, no, dun sa kagaya nga nung nasabi mo, maaaring they decided to conduct this hearing para siguro, sabi mo nga, na baka siguro to exonerate anyone, no, from being especially those that are being accused by the witnesses during the Quadcom. But again, of course, they can conduct their own business. Of course, we will respect that, being another kasapakat, ika nga. May respeto din naman tayo sa kanilang proseso, sa kanilang opinion. At ganoon din naman sana ang kanilang gawin sa amin sa Quadcom. Respetuhin din ang aming proseso at ang aming opinion tungkol sa mga bagay na iniimbestigahan sa ngayon. Ako na nagsabi nun, Kong Barbers, kasi ayoko na mapatrouble kayo sa mga senador. Ako na nagsabi, don't worry. Obvious naman wala naman akong sa kanila na matutrouble ako sa kanila dahil mga kaibigan natin yan. But if they look at it differently, hindi ko problema yun. Baka problema nila yun, di ba? Sa akin kasi, when we started doing this Quadcom at nag-imbestiga kami, wala naman kami ibang layunin kundi ilabas yung katotohanan dito sa usapan ng illegal pogo, crimes attached to these illegal pogos, drug trafficking, human trafficking, of course, itong extrajudicial killing kasi kasama sa Quadcom yung Committee on Human Rights. Paano natin ipapaliwanag yung 20,000 na namatay, no? Na wala man lamang kadahilanan na pwede nating sabihin kapani-paniwala. Kasi yun ang laban na kwento. Naalala ko yan, bata pa ako, nasa pelikula na yun ang laban Oo. Doon sa mga pelikula noon, bakit namatay si Juan, si Pedro, ng laban. Noon pa yun wala bang bago? Yun nga, precisely. Ito ko, may itatanong ko very specific. And I know this is not simply speculative kasi this can actually happen. Isa sa mga star witnesses ninyo dyan sa Quadcom ay si retired Colonel Royina Garma. And I suppose yung kanyang unang testimonya linking Rodrigo Duterte and Senator Bongo dito sa reward system. Yung pag-apply daw ng Davao model nationwide. May 2016 nung kinausap siya. Paano kung paharapin si Royina Garma diyan sa Senado? I-pressure ng ilang mga senador tapos i-contempt kunin yung jurisdiction sa kanya mula sa inyo. Paano po yun? Hindi po nila magagawa yun hanggat hindi pa nasi-serve yung contempt namin. Kami ho yun na unang nag-contempt Ngayon, kapag na-lift yung contempt sa amin at wala na siyang, she has already served the contempt order in the lower house on in the Quadcom, pag na-contempt siya dyan sa Senate, ibang usapan na yun. Nasa sa kanila na yun. Example, puntahan pa natin si Kerwin Espinosa. Una na pong humarap yan sa Senado nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katabi pa niya ang nooy PNP chief na si Bato de la Rosa. Isa sa mga bombshell testimonies niya, inamin niya sa inyo sa Quadcom na he was coerced, instructed by Bato de la Rosa para idawit sila dilima sa illegal na droga. At kahapon, ito po ay kinorroborate nitong si Colonel Jovi Espinido. Di ba sinabi last week ni Bato, pag nakita ko yan sa Kerwin, sasapakin ko yan sa mukha. Susuntukin ko yan sa mukha. Siya yung nag-initiate ng investigation. Yung gusto niya sapakin, syempre, papatawag niya sa Senado. Paano niya ako i-pressure na naman yung si Kerwin Espinosa? Ano mangyayari doon sa testimonya niya sa inyo? Yun nga, kagaya ko. Halimbawa, baguhin niya yung kanyang testimonya sa Senado. Magkaiba ang kanyang testimony sa House at saka sa Senate. That is to his disadvantage. Wala kaming dyan. Well, we can dispose of him as our witness, kung ganon, no? If he suddenly recants his statement. Pero ako naniniwala ako kasi na itong ginawa nila, unang-una, wala hong nag-coerce sa kanila.